ng kabataan na naapektuhan sa mga isyong pangkalikasan ay ang edukasyon, kalusugan, privacy or safety, proteksyon ng kabataan, healthy environment, and participation. Participation. That's all. Thank you. Please ko og ipapapot adto kuan ang meta cards. Night tape adto. Okay, night tape. Patapot na siya. Kuya Ken, please help. Okay, so motong ilang gi pagsulat nga mga statements. Okay, so the next kuan performer. Musayo daw sila. Char, sige. Okay, so usang group. Saan nga group ba? To. Okay. Call to. Group to. Sige, doon ari. Kinsay mo basa sa mga statement mo, present ani. Okay, so headed by Mr. Ray Tamyo. A round of applause, please. Gapil-lapil ako sa lang grupo, guys. Sa itong first nga ko, tukuyin kung ano ang mga issue about sa kalikasan. So, sa group 2, sa among group, kaya among gisulat ay is baha. Of course, sa papaminaw na ko sa mga discussion, karon lang, and then nakaingon ang isa sa member sa group 2 nga ang ilang balay ilang balay kay hapit na naanod kay because kusog yun ang baha, and then unsay napektuhan ani ang kuan ang ilang pag-eskwela hapit na ilang pag-eskwela dayon mato siya, and then ang karapatan kay ang education then ang mental health nila kay it's because it is very affected kay di ba dili gyud nato malikayan nga mahimong trauma ang makatraumata kay it's because dangerous kay sa nga tanan nga calamity nga pagbaha, and also as we already know nga we are kanang facing the economic crisis sa ato ang kuan pod karon nga na parabitong nalapos sa pod ang katungod sa mga kabataan sa survival. It's because sa economic crisis nga ang ato ang tibuok Pilipinas kay nag-experience aning pagmahal sa mga palaliton. It's because sa kanang problema sa gasolina nga and then galang kuan bitaw kanang wala na kay mapalit ang ato ang mga ginikanan for our the sake of the health of our children, so mo na apektado po dito ang survival, right? Thank you. Okay, thank you so much. Please plaster your meta cards on the wall. Okay, so next presenter. Okay, and so group 6. Okay, group 6, please come here. Okay. After this ay balik inyong mga pencil pens kay gamiton pa. So, good afternoon once again, everyone. So, among gipili sa number 1, which is tukuyin ang mga issue sa kalikasan sa inyong lugar. Among gipili is baha, kay halos kami tanan dito sa among table is an experience of baha. And number 2 is paano nakaapekto paano naaapektuhan ang kabataan. So, kawalan ng tirahan. So, kung naibaha, muwat ang uban o kanang balay. And number 3, anong karapatan ng kabataan ang naapektuhan. So, daghan din siya actually ang karapatan nga mawala sa kabata. But we chose karapatan sa kaligtasan o protection. Wala to siya. Thank you. Thank you so much. Please plaster the meta cards. Ayaw na lang na ibutang ang kuan, ihatag ang mga pencil pen kay napaday future ng mga gawain. So, next presenter. We already have, okay, unsa nga group? Group 3. Pakpak sa pod mo. Okay. So, sa unang tanong is tukuyin ang issue sa kalikasan sa inyong lugar. Ang aming napili is tungkol sa pabago-bago ng klima at water pollution o chemical waste disposal. Tapos ang pangalawang tanong is paano naapektuhan ang kabataan is
dahil sa pabago-bago ng klima, maapektuhan ang kanilang pag-aaral or maapektuhan ang kanilang pag-aaral o palaging nasususpended ang klase. Tapos pangatlo is, anong karapatan ng kabataan na naapektuhan is karapatan pagkalusugan, edukasyon at proteksyon. Ayun. Okay, thank you so much. So it's really nice no nga makaduong gyud ta og statements nga gikan jud sa atong mga mga kabataan kay mas dulot bitaw. Okay, so next presenter. Humana tanan? Naapa, okay? Humana, okay na mo? Okay. Group 5. Okay, group 5. Please present your statements. How about this group? Okay na dra nga group? Okay. Papa ka present lang dra nga group or okay na? Wala pa. Okay. Okay, next group. Group number 5. A round of applause, please. Ang answer naman sa number 1, ang question kay, tukuyin ang mga isyu sa kalikasan sa inyong lugar. Isa sa member ang ga-answer ani, which is kanang isa ra kalaki na mo. Ang ilang napili is mga baha, labis na pag-ulan, El Nino, walang sapat na segregasyon sa mga basura at tag-init. Ang number 2 is ako ay ga-answer, which is na-experience na sa akong ate. Ang kabataan ay maaari maapektuhan kung tag-init, kung ang balat ng isang bata o tao ay sensitibo ay maaari magka-skin infection o magkatol-katol ilang mga lawas. At kung tag-ulan o bagyo ay mawawalan ng kuryente ang mga bahay at hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga estudyante o mga bata. Ang number 3 kay ang karapatan ng bata na naaapektuhan ay ang the right to participate. Okay, please plaster ang mga meta cards sa wall. Tingnan lang nalabag man yun ang participation sa mga bata. That is because sa mga natural disasters, mga disasters nga nahitabo, is ang ilang participation is mahinder kay because of these factors, di kasi makaparticipate kay nangaguba man batali ang mga facilities, kakulangan sa resources, and other factors such as that is because dili sila i-include o dili sila dunggon. And we will hear more about that. But we must continue sa atong presentation now for our last group, which is group number 4. A round of applause, please. So, among napili sa number 1, ang question is, tukuyin ang mga isyu sa kalikasan sa inyong lugar. So, among napili is El Nino, La Nina, earthquake, deforestation. Then, ang kaduha is, paano aapektuhan ang kabataan? Karapatan ng kabataan na marinig. Naging limitado ang pangangailangan ng mga kabataan. So, number 3, ano ang karapatan ng kabataan na ang naapektuhan? Karapatan ng kabataan na marinig ang kanilang boses. So that's Okay, thank you so much everyone for participating. Please stop.